Magandang araw mga Lods. Ayan, bagong baba mga Lods. Nagbaba pa tayo ng kits. Totally may naibaba pa ako dyan na hindi ko lang na-video mga Lods. Marami tayong naibabang mga kits ngayon. So may kitano na lang yung natitira. Yung mga nauna, mga nasa siguro 15. Ayan, 15 pa. Tapos may namimisa pa. Kaya tuloy-tuloy lang. Tapos yung natin, namisa na rin yung ating African. Yan. So ngayon may sasagutin tayong mga Lods. Nakatanungan, dalawa. Kaya pagkatapos ng intro na to mga Lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga Lods. Ayan. Yan yung yung bagong baba nating mga kits mga Lods. Yan, yung parents niyan Crimino at saka dominant pied. Pero ang binuga may normal, may opaline, may spangle, may yun yung dominant. Tapos may recessive. Yan yung niya. Tapos may Crimino. Yan, anak din niya yan. Yung yung blue. So yan yung hiwaga ng mga parakeets Lods. Unexpected mo yung yung magiging magiging anak niya o inakay mga Lods. Kaya sa pag-aalaga ng ibon talaga ako mas natutuwa ako rito. So yung mga nauna na mga nauna na kits na may 30, ang dami pa rin hindi pa bumababa. Tapos meron pang napisa, 4 pa yata yun at patuloy pang namimisa. Kaya tuloy-tuloy na to hanggang siguro to. Kaya yan. Tapos yan ko rin mga Lods, pauna ko na meron tayong parapol, kaya comment lang kayo ng comment para masali kayo sa parapol kasi nililista ko na. Nilista ko na yan, kaya kumbaga may bilang yung may bilang yung number. Pag isang beses lang kayo nag-comment o dalawa hanggang sa matapos tong hanggang may bola. Pag 2 beses lang o isang 3 lang, baka ma-disqualify kayo mga Lods. Kaya regular hanggang sa maibola natin to. Yan yung yan yung kaganapan dun sa ibon natin mga Lods. Nagbaba tayo pero meron ding napipisa. Tapos napisa na rin yung yung nakadalawang pisa na, ay nakadalawang inakay na yung sinalang ko na bago. Nga bang par blue. Yan, par blue at saka opaline. Yan, namisa na sana tuloy-tuloy na kasi yung yung dilaw ng itlog. Pero wala nabubulabog kasi ng pusa mga Lods Kaya iniisip ko rin kung saan ko sila ilalagay para para masama yan sa pag nagparapol na tayong may bayad. Siguro kahit isang pares na African, tapos 2 pares na na kits yan. Ganyan yung natin. Sa mga susunod pa yon, pero ngayon libre yung parapol natin ngayong January mga Lods. Ayan, balik na tayo dun sa yung tinatopic natin na sasagutin natin. At yung naalala ko pala yung mga kakaibang ibon mga Lods siguro unti-unti lang kasi nag-download pa ako. Sana wag tayong kanain kasi sa ibang platform ko naman kinuha yon, hindi naman sa YT. So ayan, balik na tayo sa ating mga tanong mga Lods. Meron tayong sasagutin 2 tanong dito. Yung unang tanong si Jonas Jan. Hindi ko masyadong maintindihan yung kasi sinulat ko lang kahit kasi nasulat ko. Isaya ba? Basta si Jonas Jan.
Ano naman to, nanonood naman sa atin. Yung tanong niya mga lods, bakit daw yung kids niya tuwing yung female pag namisa, syempre female lang mamimisa, hindi naman yung kakano. Ano daw, bakit malambot ang shell? Ano daw ba ang dapat gawin para tumigas yung shell? Ayan. Totally, medyo pinahapyawan ko ng sagot na to, pero para sa kapakinabangan ng iba, sasagutin natin ng sasagutin natin na dito para baka meron ganung problema yung iba, masagot din. Ayan. Totally lods, unang-una, pag bata pa yung yung kids, halimbawa 5 months, di ba, sinalang mo na, o 4 months sinalang mo, may tendency talaga ganun na malambot pa kasi pa yan ito normal to, may tendency na parang itlog busog pa lang, o parang hindi pa talaga mga fertile na itlog, kaya malambot pa siya. Pero kung gumugulang na yung alaga mo, tapos malambot pa rin, so ibig sabihin merong kulang sa kanya, lods. Unang kulang sa kanya yung calcium, mineral block. Yan, mineral block or cattle bone. Yan, bigyan mo siya ng ganon. Pero mas maganda cattle bone kung may mabili ka rin lang. Mas kasi mas gusto nila. Yan pampaano yan calcium kasi yon, ng shell talaga yon, yung mineral block o cattle bone. Kasi yan yung pati yung ibon pa rin na tumitigas yung buto, kasi pag hindi natin binibigyan ng ganyan, may tendency kasi, kagaya nangyayari sa akin minsan, nakakaligtaan ko na ng lagyan ng ganyan, nalulumpo, di makalipad yung ibon, minsan namamatay. Pero yung nalumpong ibon, naka-recover yan mga lods. Nakita naman ng mga kalods yun na siya. Totally parang na-out ko pa yun may nakakorsonada, na-out ko siya. So yun, maganda yung mga yung mga binubuga nun. Siya, dominant yun double factor. So yun na ibigay mo, tapos bigyan mo ng soft food. O ano yung mga soft food na tinatawag. Yung itlog. Maglaga ka ng itlog, lods. Tapos gusto mo kung konti pa rin lang ang alaga mo, bawa kasi kaya pa yung pag konti. Maggayat ka ng bawa kangkong. So ito yung mga pwedeng soft food na pwede mong pagalo-aloin. Kangkong, talbos ng kamote, malunggay, carrots, kamote. Yung kamote, hanggat maaari, luto. O kaya half cook. Ayan. Patatas, yan. Pwede yan. Gayatin mo yun. Pero pwede rin hilaw yung yung patatas tsaka kamote. Pwede naman yun. Kaya lang ako pag nagbigay ng luto na siya para kasi minsan ang kamote, medyo matigas yun pag ginahit. Kaya minsan, nasasayang. Nalalaglag lang sa kaya ang ginagawa ko, niluluto ko yun kahit hindi lutong-luto, kahit half cook yun. Patatas ganun din. Tapos carrots, yung carrots kahit hilaw. Yun kung ayaw nyong iluto yung yung kamote, yung manipis, talagang tinadtad mo talaga. Yan, para alam mo yung nagsisisig, yung nagtitinda na sila, yung tinatadtad yung, di ba, yung karne, yan, ganon. Tadtarin mo hanggang sa parang giniling na siya. Yan ang ipakain mo. Tapos itlog. Nilagang itlog, lods. Yan. Gustong-gusto ng yan. Yan yung masustansya na pagkain, mga soft food na na para tumigas yung mga shell. Talagang magkaroon ng sustansya yung katawan, kumbaga. Kasi minsan, nagkukulang ng sa katawan yan. Yan, kagaya yan. Malambot ang itlog, so ibig sabihin sa calcium yan, yung kagaya ng cattle bone yan, pampaano ng shell yan pampadagdag ng shell, pampatigas ng shell.
Total, maraming ano yan, naibibigay na dulot. Pati sa kanila mismo. Mitigas yung buto nila. Yan. So, yun ang gawin mo, Lods, para umano yung ibon mo. Tapos, paminsan-minsan, huwag araw-araw yun, yung soft food siguro, sa loob na 1 linggo, 2 beses o 3. Pero pa konti-konti. Kung paris-paris sila, pa konti-konti lang para hindi magtae. So yun, tapos nung sa ganon, maano sila, magkaroon ng sustansya yung katawan. Tapos huwag nyo kalimutan, lagyan ng bato. Yung patay na bato, yan, lagi ko sinasabi to patay na bato, yan, lagyan nyo. Tapos pag sakaling sobrang ka sa gulay, baka mapansin mo magtae, lagyan mong uling. Mo isang pirasong uling yan. Para iwas pagtatae yun, mga Lods. Yan, sa mga hindi nakakaalam, lalo na yung mga bago, ang uling, mga Lods, iwas pagtatae yan. Pag nagtae yung ibon nyo, nagtatae siya, bigyan nyo ng uling. Yan, mahusay yan. So yun lang, Lods, yung nagtanong na bakit malambot ang shell ng Tapos ang isang, ito pa, madagdagan natin. Yun nga, ang isang dahilan pa minsan, kaya although nabanggit ko na nung una pero susugan ko lang kaya malambot kasi minsan bata pa. Hindi pa ready. Kaya ako, mga Lods, lagi kong sinasabi sa inyo, minsan, pag nagpapares ako, ang pinakabata, 8 buwan. Yan. Siguro nakikita nyo, di ba? Yung pag pinipicture ko, yung nakahiwalay na ang tatandaan na talagang mature na dating. Yan, kasi nasa hustong gulang yan. Kaya pag pinagpares mo, talagang walang sayang. Yan. Tsaka tama na yung complete na yung katawan niya. Pag nag-itlog, buo na yung yung shell ng itlog niya. Hindi ganon. Minsan hindi rin sa pagkain niya, sa edad din yan, mga Lods. Okay na yan, mga Lods. Sana makatulong sa iyo to. Tapos, yung isa na mga kasi nilista ko lang, mga Lods, pasensya na. Tinangay pa nung aso ko. Yan. Kinuha niya ilistahan ko, mga Lods. Si Joban naman. Si Mark Joban. Yan, sabi niya, magsalamin ako, mga idol, at ako'y pinunit-punit na ni Oyong yung aking ayun, kita ko na. Yung tanong naman ni Mark Joban, ano daw yung pampapertil sa sa mga itlog. Ito si Lods, medyo UV to si idol, kaya medyo sa pakiramdam ko sa kanya, medyo naiinip siya. Nase-sense ko kasi lagi kong kausap to lagi kong ka-chat. Siya yung mga Lods yung kumuha ng 2 beses. Ilang araw lang ang pagitan kumuha siya. So siya, gano'n naman talaga pag bago kang mag-iibon ito, pakiramdam ko lang mukhang sinabi naman ni Lods na medyo hindi niya masyadong pamilyar. So ngayon, nagtatanong siya ako ng pampapertil. Una-una, Lods, ganito. Dapat ang ibon mo dapat yan, nasa edad. Yun, sa mga nakuha mo sa akin, may mga matured doon. Yung matured, yung hen, kulay brown na. Di ba? Brown. Tapos yung kulay asul. Yan. Kulay blue na siya. Kaya yun, matured na yun. Totally, nagtanong ka nga sa akin, di ba, kung ilang taon na yung Magit 100 taon na yan. Kaya pwede na. Tapos yung hen, kahit 8 buwan, pwede na yan. Totally, pagpas na sa 8 buwan yan, yung binigyan kita ng matured. So ngayon, kung yun yung i-breed mo, walang problema ron. Talagang ready na yon. Pero kung i-breed mo hindi galing sa akin, ito yung masasabi ko sa'yo. Una-una, dapat alam mo ang edad ng ibon. Kaya napaka-importante pag bibili tayo ng ibon, mga Lods.
magtanong kayo sa bibilhan nyo kung ilan ang edad. Napaka-importante nun kasi baka mamaya 3 buwan lang yan, sinalang mo, sabi nga nung asa ka pa na iitlog agad dyan, di ba? Umitlog man yan, sisirain lang. Napaka-importante nun mga idol na pag bibili kayo ng ng mga kits, so kahit anong ibon, tanungin nyo yung edad. Tapos, tanong nyo na rin kung di nyo kabisado kung ilang buwan ba pwedeng yan. Although ako, pagamat iba-iba ng sinasabi, Pero ako mga lods, kung ako tatanungin nyo, hanggat maaari, 10 buwan. Pinakabata, 8. Ayan. Yan, kung talaga nagmamadali ka, pwede na 7. Yan, 7 buwan. Kasi, basta, yun pag nagmamadali lang mga lods. Kasi, ang katuwiran ko doon mga lods, lumipat akong pwesto mga lods kasi maingay sa labas. Ang katuwiran ko kasi, magsasalang ka ng bata, tapos sisirain lang. Sayang lang yung panahon. Hindi magantay ka na lang ng tama, di ba? Totally, yung style ng pag-breed ko mga lods, parang sa baji. Yung baji kasi 1 year 10 months to 1 year o more than. Yan yung sa baji, yung mas malaki sa parakeets, yung malalaki, na lahi din naman ng mga kits. Yan yung yan yung style ko, kaya pag nagbitaw ako, ayan, talaga yan. Pag talagang magkamats yung talagang magbe-breed sila. So yun yung So ngayon, ang tanong ni Lods, anong pampafertile, di ba, Binigyan ko lang siyang idea, baka mamaya ang sinasalang niya bata, hindi yun, hindi magmamats yun. Kaya yun, ang Lods, ang pampafertile, depende yun. Kasi ako dati, gumamit ako ng ng tawag nito, fertile bird, yung pikoy. Kaya lang hindi parang hindi sa akin ayan ko, hindi umano Tapos ang method na ginawa ko normal lang, yun, nagano sila. Ang ginawa ko lang Lods, pinakain ko lang sila ng gulay. Pampakondisyon baga, yung gulay, damo, mga shell, yung alam mo yung shell ng itlog, yung nagprito tayo ng itlog o kaya naglaga, di ba? Pinabalatan natin yung itlog. Hindi ko tinatapon yun. Kasi ang purpose ko doon sa halaman at saka sa kanila. Ganito yung technique doon. Yung sa akin, kwento ko lang, papakain ko yung shell sa kanila. Siyempre, dudurog-durogin nila yan. Yung nadurog, parang dinikdik mo. Kasi pipira-pirasuhin nila yan So, parang nadurog na. Isasama ko sa halaman yon. Kesa yung ididikdikin ko, ilalagay ko sa halaman. Hindi maganda, ibigay ko muna sa di ba? Ibigay ko muna sa ibon. Yun, sila na yung parang yung natira. Yun yung yun yung ilalagay ko sa halaman. So, madaling sabi, kung normal yung yung natural method ang gusto mo, lang, bigyan mo ng shell ng itlog, kasi kung baka kutkutin, gulay, damo, yan. Huwag lang sibuyas kasi bawal lang sibuyas. Avocado, bawal yan. Bawang, bawal din yan. Kung yung bibigyan niya, mamatay ibon niya, toxic yan Basta bigyan mong gulay, yan, kagaya yung binagit ko kanina, yung halos parehas ang ang diskarte. Pag yung magpapa ka ng ibon. Parehas lang. Yan, bigyan mo rin ng soft food o rekta. Kasi hindi naman yung share niya, di ba, pampafertile pa lang naman ng mo. Direkta mo, gulay, yan. Totally, yan, lagi yung gano'n na sinasabi ko. Gulay, damo, ibigay nyo sa ibon. Parang yung parang kung ano yung kinakain nila sa wild. Isa nga, binibigyan ko pang adobe yan, mga lods Kasi,
Sa wild, yan ang kinukot-kot ng mga yan, adobe, parang bato yun kasi may mineral din yan. Kaya kung nasa probinsya ka, o sa lugar nyo may adobe, yan ang yung adobe na ano, yung batong matigas na lupa, yun. Bigyan nyo kapiraso. Kumbaga, sa madaling salita mga lods, binibigay ko yung dapat pag natural method lang. Yan, may damo, gulay. Tapos, may ano, minsan pag nag-ano ako ng ano, mahilig si Mrs. na bumiling prutas eh. Pag binalatan ko yun, kinakapalan ko yun. So, kanila yun, tatagtarin ko yun, bibigay ko sa kanila. Ganun lang. Ano yan, para makondisyon ng ano, makondisyon yung ibon. At saka ano kasi yan eh, minsan kasi ganito mga lods, so, umitlog siya. Tapos hindi fertile. Bakit ganon? Baka mamaya mali yung pares. Tandaan nyo, huwag kayong magpapares na matanda yung hen, bata yung cock. Huwag kayong magpapares ng ganon. Halimbawa, yung hen eh, 1 taong kalahati. Tapos yung cock 5 buwan o 6 na buwan. Eh, minsan ano yan eh, parang natatakot yung ano, natatakot yung cock. Eh, ang ano naman kasi ang hen, kahit walang kaparisan, iitlog yan. Eh, nakita mo, pinaris mo, bata yung cock. Tapos ng itlog, akala mo, kinastan niya. Nung pala, hindi. Dahil takot nga. So, asahan mo pa na magiging fertile yun. No? So, itlog busog lang yun. Kasi ang ano, lahat naman ng ibon, may natural ano yan. Pagdating ng edad nila, nagkakaroon ng itlog yan, tapos ilalabas nila yan. Kung tawagin sa manok, di ba, yung itlog busog. Di ba, no? Sa ibon, ganoon din. So, ang ano, ang the best para sureball yung ano siya, kung halimbawa, yan, si Lods, nainipin si Lods sa pakiramdam ko yan. Mag-match ka ng ibon, yung gustong-gusto siya ng ibon. Kumbaga sa tao yung nagmamahalan talaga. Hindi force pairing. Kasi pag force pairing, minsan medyo ano yan eh. Kumbaga sa tao, pinilit lang na iasawa sa kanya, so hindi niya masyadong mahal, di ba no? Lalo na pag medyo bago ka sa pag-ibon, mahirap i-handle yun. So ngayon ganito yun, ang ano, sa mga nahihirapan na magpa-fertile ng ano nila, ang gawin nyo, magano kayo ng ano, flying cage. Tapos ilagay nyo doon, kung halimbawa, 5 pares yan, di ba, bali 10 piraso. Pakawalan nyo doon. 2 linggo o 3. Yan, makikita nyo yan, may magpaparis dyan. So, pag mayroong nagparis dyan, yun ang kunin nyo, yun yung iparis nyo, yun, sigurado yun, sureball yun. Pero kung pag force pairing, minsan umiitlog na yan, pero hindi pa kinakatsang ng ano yan, ng cock. Itlog, busog lang yun, mga lots. Yun, kasi, ba't ko nasabi yun? Nung kasing mga bago-bago pa ako, ganun yun. May nagustuhan ako, pinaris ko. Eh, matured na yung hen. Talaga namang kahit wala siyang kapares, iitlog na siya eh. So, umitlog. So, asang-asa ka ngayon, naglilimlim. Kala mo meron, pero wala. Yun, ganun yan mga idol. Ngayon, nung tumagal tayo, natuklasan natin yung sistema. Yun, ganun pala yun. Pag medyo nagmamadali kang magpabuga, ano yun, bagamat madali pero kailangan mo pa rin ng panahon. Kaya nga sa pag-iibon, bawal lang mainipin. Lagi kong binabanggit yan. Ayan, Lods sa Mark Jovan, ano, lagi kong binabanggit yan. Panoorin mo yung mga video ko, matututo ka dyan. Totally, tanong mo na to, na ano ko na rin to eh, na sagot ko na rin to eh. So ano yun, yun nga, ibitaw mo sila sa flying cage. Yun, pag nagpares, yun ang kunin mo. So, sureball yun, ano. Tapos, isa pang maganda, ito. Ba, magkapares na. Nakita mo, kinakatsang naman, pero ba't hindi, ano, ayaw mapertil, ano. So, yun, ay kaso, ano pa yung ano mo eh, yung binigay ko sa 2 halaman, eh, maliit pa kasi. Siguro gawin mo dun sa binigay ko sa yung pampapertil. Ano yun mo, talbusin mo. Siguro, ano naman, magtanong ka na lang sa asawa mo, kaya sa kapitbahay mo kung paano yung pagtatanim na. Pag yung cutting lang, ikakat mo lang. Paramihin mo yan, lalo na ngayon, ano, di pa na masyadong mainit.
Paramihin mo yan pag dumami yan, hindi mo na problema itong tinatanong mo. Yun lang ang ipakakain mo, panugurado. Ano yan? Hindi ka masisiro. Laging meron yan. Yan, kagaya nung sa akin, no? Yan, yung iba-iba yung anak, ano? Totally, 8 yan eh. Akala ko, ano lang dati, 6. Aba, nung bandang huli, nakita ko may napisa pa. Kaya lahat-lahat yan, 8. Kaya lang, iba-iba sila ng mutation. Kaya natutuwa ako eh. Isang pares, pero ang daming mutation. So yun, siguro lads, sana naintindihan mo yung paliwanag ko, na yung kung paano magpa-fertile. Una-una, bawal mainip, lods. Pag mag-iibon, bawal mainip. Pag nainip ka, talo. Kasi pag naiinip ka, bawat patak ng oras, yan eh. Orasan, binibilang mo yan eh. Sa maghapon, ang tagal no. Kaya, hindi ka tatagal pag mainipin ka. Bayaan mo lang. Basta siguruduhin mo lang na yung pinagpares mo, babae at lalaki, tapos matured. Sa gusto mo, magpipertil yan. Although, minsan meron talaga matagal. May matagal talaga. Ako minsan, dahil marami naman akong mga kits, pag nakita kong 3 linggo, 3 linggo na to, wala pa. Kinakalas ko na yan, o kaya minsan, pag pinagbibigyan ko, 1 buwan. Pag ayaw pa rin, alisin ko na. Kasi nadala na ako doon sa nakaraan. Umabot ng 5 buwan, wala talaga. Kaya yun, hanggang sa kinalas ko na lang. Sayang yung panahon pag ganyan na. Sobrang gano'n na katagal. Kung meron ka rin lang ibang isasalang mo na. Yun, ilagay mo na lang sa flying cage. Kaya mo siya maghanap ng ibang kapares niya. Ngayon, pagdating ng araw, tsaka mo lang ibalik. Yan, baka sakali. Yan. Ganun yung mga style ng mga lots, yung pag-aalaga ng mga kids natin. Okay mga lots, siguro hanggang dito muna at maraming salamat at sana nuggets nyo yung ibig kong siguro ulit-ulitin nyo na lang. Kasi minsan magulo ako, lalo na ginugulo ako ng aso. Palipat-lipat ako ng pwesto. Ayan, ulit-ulitin nyo na lang yung video para maintindihan nyo kung ano yung point ko ron. Okay mga lods, at nandito muna at maraming salamat. Bye-bye.